Kamakailan lang muling umingay ang mga ulat tungkol sa isang operasyong isinagawa ng US military sa Venezuela kung saan tagumpay, tahimik at halos walang bakas na iniwan sa naturang misyon. Walang naganap na malawakang bakbakan, walang public stage at walang malinaw na kumpirmasyong inilabas sa media. Ngunit ayon sa mga sinasabing detalye, sa loob lamang ng ilang minuto, isang high-value target ang umano'y nakuha sa mismong loob ng kanyang teritoryo. Isang lugar na inaakalang hindi basta-basta mapapasok dahil sa mahigpit na seguridad at mga loyalist forces na nakatalaga upang protektahan ang naturang target. Sa panlabas na obserbasyon, tila walang nangyari. Ngunit sa likod ng katahimikan, mayroon na palang malaking pagbabagong nagaganap. Sa ganitong klaseng misyon, isang pangalan ang lumilitaw at kung may Special Forces Unit na kayang gumawa nito, sino pa nga ba kundi ang Delta Force? Kapag nababanggit ang kanilang pangalan, kadalasan ay may kasamang misteryo at pangamba. Hindi dahil sa dami ng sundalo kundi dahil sa uri ng misyon na kanilang hinahawakan. Ito ang unit na tinatawag kapag hindi na pwedeng magkamali sa operasyon at kapag kailangan ng mabilis at eksaktong aksyon, ang Delta Force ang huling baraha. Ang Delta Force mga kapatid ay opisyal na tinatawag na First Special Forces Operation Detachment Delta, isang unit na binuo para sa mga misyon na lampas sa kakayahan ng karaniwang puwersa. Itinatag ito noong dekada 70 bilang tugon sa lumalalang banta ng terorismo at sunod-sunod na international hostage crisis na yumanig sa pandaigdigang seguridad. Napagtanto ng US military na kailangan nila ng isang espesyal na unit na kayang kumilos ng hiwalay sa traditional na doktrina at chain of command, isang unit na flexible, independent at halos walang limitasyon sa operational scope. Mula pa sa simula, malinaw na malinaw ang layunin ng unit na ito, ang precision over numbers at kalidad kaysa sa dami. Hindi ito hukbo para sa digmaan sa harapan kundi para sa mga lihim at sensitibong laban na hindi pwedeng makita ng publiko. Ngunit may malalaking implikasyon sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Hindi basta-basta ang proseso ng pagre-recruit sa Delta Force at malayo ito sa karaniwang military recruitment. Walang online application dito, walang bukas na anunsyo at walang malinaw na deadline. Ang mga kandidato ay maingat na pinipili mula sa pinakamahusay na hanay ng US Army, kabilang ang mga veterano mula sa Rangers at Green Beret na may napatunayang karanasan sa combat at special operations. Madalas isang tahimik at hindi inaasahang imbitasyon lamang ang natatanggap ng napiling sundalo, walang kasamang paliwanag kung bakit sila napili at walang garantiya ng tagumpay. Ang mismong panyaya pa lamang ay indikasyon na sila ay matagal nang minamanmanan at sinusuri. Sa puntong ito, malinaw na nagsisimula pa lamang ang tunay at mas mabigat na pagsubok. Ang selection phase ng Delta Force ay tinuturing na isa sa pinakabrutal at pinakanakakapagod sa buong mundo ng special operations. Hindi lamang lakas ng katawan ang sinusukat sa yugtong ito, kundi higit sa lahat ang tibay ng loob, linaw ng isip at kakayahang mag-isip sa ilalim ng matinding stress. Halimbawa, ang pagsasagawa ng mahahabang rock march sa hindi pamilyar at madalas ay mapanlinlang na terrain. Sa maraming pagkakataon, walang malinaw na instruksyon ang mga kandidato, isang sinadyang taktika upang lituhin at ilagay sila sa alanganin. Dito masusubukan kung paano sila magdedesisyon kapag pagod, gutom at ganap na nag-iisa. Marami ang sumusuko hindi dahil bumigay ang kanilang katawan, kundi dahil bumigay ang kanilang mga isip. Sa yugtong ito, dito talaga hindi nakakapagtapos ang karamihan. Kapag nakapasa naman sa selection, hindi ibig sabihin na ligtas na o tapos na ang pinakamahirap na bahagi. Sa katunayan, dito pa lamang talaga nagsisimula ang mas mabigat at mas technical na yugto ng pagsasanay. Ang mga operator ay dumadaan sa matinding training sa close quarter battles, hostage rescue at urban warfare, mga sitwasyong madalas nagaganap sa masisikip at magulong kapaligiran. Ang bawat galaw mula sa pagpasok sa silid hanggang sa pag-secure ng target ay inulit-ulit ng paulit-ulit hanggang maging automatic at natural na reflex. Walang puwang ang improvisation na walang basihan o emotional na desisyon. Ang layunin ay manatiling kontrolado ang kilos kahit nasa gitna ng kaguluhan at panganib. Sa ganitong antas ng operasyon, ang pagiging perpekto ay hindi option kundi isang mahigpit na requirement. Bukod sa pisikal na aspeto, binibigyang halaga ng Delta Force ang mental at psychological conditioning bilang pundasyon ng kanilang pagiging epektibo. Ang isang operator ay kailangang kayang patayin ang emosyon sa gitna ng misyon at manatiling kalmado sa harap ng panganib. Hindi pwedeng magpadala sa galit, takot o kahit sa awa dahil ang emosyon ay maaring magdulot ng maling desisyon. Isang pagkakamali lamang ay maaring magpasiklab ng diplomatic crisis o international na tensyon. Kaya naman sanay silang mag-isip ng malamig kahit nasa ilalim ng matinding pressure at kawalan ng katiyakan. Ang disiplina sa sarili ang tunay na sandata ng bawat miyembro. Kaya naman sa ganitong paraan, malinaw kung bakit sila naiiba sa karaniwang sundalo. Isa rin sa pinakamahalagang tinututukan ng pagsasanay ng Delta Force ang intelligence-driven operation dahil dito nakasalalay ang tagumpay o kabiguan ng isang misyon.
Ang unit ay hindi basta umaasa sa lakas ng armas o bilis ng pagkilos. Bawat operasyon ay sinusuportahan ng detalyado at masusing intelligence mula sa pattern of life ng target, eksaktong security layout ng lugar hanggang sa behavioral analysis ng mga taong nasa paligid nito. Alam nila kung kailan pinakamahina ang depensa at kung kailan pinakadelikado ang sitwasyon. Ang impormasyon ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang strategic advantage. Kapag mali o kulang ang intelligence, kahit gaano kailit ang unit, babagsak ang operasyon. Kaya critical ang paghahanda at walang puwang para sa hula o padalos-dalos na aksyon. Sa usapin ng kagamitan, hindi rin karaniwan ang gamit ng Delta Force at malayo ito sa standard military setup. Madalas ay inaangkop ang kanilang armas at gear ayon sa partikular na misyon, kapaligiran at uri ng target. Wala silang iisang pagkakakilanlan o uniform na madaling makilala dahil ang pagiging predictable ay isang kahinaan. Sa isang operasyon, nagmumukha silang karaniwang sibilyan. Sa iba naman, kahawig nila ang lokal na puwersa upang makihalo sa paligid sapagat ang kanilang pangunahing layunin ay hindi mapansin at hindi makatawag ng atensyon. Ang kanilang pagiging invisible ay hindi lamang taktika kundi isa ring mahalagang bahagi ng kanilang survivability. Sa kasaysayan, maraming kilalang misyon ang inuugnay sa Delta Force. Karamihan ay nananatiling lihim o bahagyang kinukumpirma lamang. Isa sa pinakatanyag dito ay ang paghuli kay Saddam Hussein noong 2003, isang high-value target na matagal na tinutugis at mahigpit na tinatago sa loob ng Iraq. Sa kabila ng lawak ng teritoryo at suporta ng mga loyalist, natukoy ang kanyang kinaroroonan sa pamamagitan ng kombinasyon ng masusing intelligence at surgical execution. Natapos ang operasyon ng mabilis at kontrolado nang walang malaking bakbakan at walang unnecessary distraction. Ang operasyong ito ay hindi dinaan sa puwersang pananakot kundi sa eksaktong pagkilos ng Delta Force. Isa itong malinaw na halimbawa ng precision warfare. Tahimik sa proseso ngunit may napakalaking epekto sa takbo ng digmaan at sa psychological na balanse ng kalaban. Mayroon ding mga misyon ang Delta Force na hindi naging perpekto ngunit nagbigay ng napakahalagang aral tulad ng Iran hostage rescue attempt noong 1980. Bagamat hindi nagtagumpay ang operasyon sa kanyang layunin, ito ay naging mahalagang karanasan na lalo pang hinubog ang doktrina at disiplina ng Delta Force. Dito natutunan ng unit ang kahalagahan ng maayos na coordination sa loob ng team, ang tamang logistics planning at kahandaan sa anumang contingency na maaring sumulpot sa gitna ng misyon. Mula sa kabiguan, mas pinagtibay at pinahusay ang unit na nagbibigay daan sa mas matagumpay na operasyon sa hinaharap. Ang mga aral na ito ay naging pundasyon ng bawat sumunod na tagumpay at nagpapatuloy na humuhubog sa adaptability at kakayahan ng Delta Force na patuloy na nag-evolve upang makasabay sa pagbabago ng modernong digmaan. Hindi lahat ng misyon ng Delta Force ay kinukumpirma ng gobyerno. Marami sa mga ito ang nananatiling mahigpit na classified kahit lumipas na ang ilang dekada. Kapag may lumalabas mang ulat sa media o sa mga aklat, kadalasan ito ay kulang sa detalye at puno ng espekulasyon. Ngunit may malinaw na pattern na mapapansin. Mabilis, tahimik at halos walang bakas ng operasyon. Walang nagaganap na parade, walang press conference at walang medalya sa harap ng kamera. Ang tanging patunay ng kanilang tagumpay ay ang biglaang pagbabago sa sitwasyon kung saan isang target ang napagtagumpay ang nakuha, isang krisis ang natapos o ang balanse ng puwersa ay biglang nagbago. Ito ang tahimik ngunit napakalakas na signature ng kanilang operasyon na humahad lang sa publiko at kalaban na ganap na maunawaan ang kanilang galaw. Sa larangan naman ng counter-terrorism, itinuturing ang Delta Force bilang isang ultimate response unit, ang huling opsyon kapag nabigo na ang diplomacy, negosasyon at kahit intelligence pressure. Hindi sila pinapadala para magpakita ng puwersa o magbigay ng babala, kundi para tuluyang tapusin ang problema sa pinakamabilis at pinakakontroladong paraan. Kadalasan, isang gabi lamang ay sapat na upang baguhin ang takbo ng isang conflict o wakasan ng isang matagal ng banta. Walang mahabang kampanya at walang malawakang deployment. Sa ganitong konteksto, ang kanilang bilis at precision ang tunay na sukatan ng lakas. May malalim ding psychological impact ang presensya ng Delta Force sa mga kalaban at leader ng grupo. Kapag nalaman ng isang leader o organisasyon na maaari silang maabot kahit sa kanilang sariling teritoryo, nagbabago agad ang kanilang pag-iisip at estratehiya. Ang takot, kawalan ng katiyakan at posibilidad ng biglaang operasyon ay nagiging mahalagang bahagi ng kanilang strategic equation. Hindi na kailangan ng patuloy na pagpapakita ng puwersa o pambibintang. Sapat na ang ideya na may unit na kayang kumilos anumang oras at sa kahit anong sitwasyon. Itong hindi nakikitang epekto ng operasyon ng Delta Force. Tahimik, halos hindi nakikita, ngunit napakatindi ng impluensya sa desisyon at pag-uugali ng kalaban. Sa modernong panahon, patuloy na inaangkop ng Delta Force ang kanilang sarili sa bagong anyo at saklaw ng digmaan. Ang cyber support, advanced surveillance at real-time intelligence ay naging mahalagang bahagi na ngayon ng kanilang operasyon na nagbibigay sa kanila ng mas mabilis at mas detalyadong impormasyon. At sa kabila ng makabagong teknolohiya,
nananatiling sentro ang kanilang kakayahang magdesisyon sa loob ng ilang segundo na maaring magtakda ng tagumpay o kabiguan ng buong misyon. Kaya naman, hindi mawawala ang matinding diin sa disiplina, paghahanda at mental conditioning ng bawat operator. Para sa Delta Force, ang teknolohiya ay kasangkapan lamang, isang tulong upang mapabuti ang kanilang kakayahan, hindi kapalit ng kanilang galing, karanasan at strategic judgment ng tao sa field. Sa huli mga kapatid, ang Delta Force ay hindi lamang isang unit militar kundi simbolo ng modernong kapangyarihan, isang kapangyarihang hindi kailanman sumisigaw sa harap ng kamera kundi kumikilos ng tahimik at eksakto. Sa likod ng mga anino, lihim at walang katapusang preparation, silang gumagawa ng mga desisyong may malalim at pandaigdigang epekto na maaaring baguhin ang takbo ng isang bansa o rehiyon nang hindi napapansin ng karamihan. Hindi sila hinuhusgahan sa dami ng laban o ingay ng mga baril, kundi sa katahimikan pagkatapos ng misyon at sa epekto nito sa strategic balance. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito?